Sa umaga pong ito, nais kong ibahagi sa inyo yung shield of faith. Ano ba ang pananampalataya? Sabi ng Hebrews 11, verse 1, ang pananampalataya daw ay pagkakatiwala saan? Sa mga bagay na hindi nakikita. Pag-asa sa mga bagay na hindi nakikita. Paniniwala na kahit hindi mo nakikita ang Diyos, na may Diyos. Pero sabi ng Biblia, mapalad na mabubuti ang puso, makikita nila ang Panginoon. Meron na po ba nakakita sa inyo? Sa Panginoon. Ayan. Sabi ho ng Efeso, Kabanatang 6, Talatang 16, above all, taking the shield of faith, with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one. Pag pinag-usapan po natin ng pananampalataya, una, ito po sa lingwaheng Hebrew, o sa Hebrew language, siya po ay emuna. Ano ba yung emuna? The Hebrew word of faith is emuna. This term is not translated as faith, but also conveys meaning of support and firmness. So kung yung mapapansin, pag pinag-usapan natin ang pananampalataya, sa Biblia, lagi nating nakikita o sinasabi na lahat ng ginagawa ng Diyos, meron tayong bahagi. Pag pinag-usapan ng pananampalataya sa Hebreo, ang ibig sabihin nito, hindi ito suporta yung tutulungan mo ang Diyos, kundi ikaw bilang mananampalataya ay kinakailangan mong gawin yung bahagi mo bilang mananampalataya. Halala ko po, gusto ko ibahagi sa inyo. Ayan na nga, pinipigilan ko na gumalaw pa rin ako ng galaw. Yung COPO, yung Cavite Christian Savings and Credit Cooperative, ay dumaan sa hardship. Ibig sabihin, tayo po ay nagbuntik-muntikang mawala, masara. Sa napakaraming kadahilanan, ay lagi nakuhan tayo. Ibig sabihin, nasulatan ng Shokos Order. Alam niyo ba, pag sinulatan ka ng Shokos Order, kung ikaw isang company, nang ibig sabihin, kailangan mong magpaliwanag bakit ka kailangan magpatuloy. At kapag hindi mo na-justify, isasara ka. So, nanalangin po kami, nanalangin ako, minsan, nakakwentuhan ko sa Pastor Nilo. Sabi niya, huwag ka nang mag-alala, ibinigay na ng Diyos, hindi masasara ang kuob. And after that, mga December 16, siguro mga hanggang alauna tayo, mga December 16 po, may dumating sa amin letter, kailangan namin magpunta sa CDA dahil wala na. Sasara na ang co-op. Kailangan namin magpaliwanag 15 days. Dumating sa amin ang letter, 8 days na lang ang natitira. Suguran kami sa yung board of directors, suguran kasama ng ating manager, suguran kami sa CDA. Yun na nga, 8 days na lang. Pag hindi namin nadala yung lahat ng kailangan, pag hindi nagawa yung lahat ng requirements, within 8 days,
Sara ang co-op. Sabi ko, paano ba gagawin? Biyaya po ng Diyos, yung lahat ng kailangan namin, nandoon. Pati yung mga seminary, mga tao magkakandak ng seminar, biyaya ng Panginoon. Pumayag. Nang ganun kadali, sa madali yung sabi, nagawa namin yung lahat ng dapat namin gawin. At siguro 1 buwan na kung hindi po ako nagkakamali, 1 buwan na ho nakakaraan, dumating sa atin ang COC, Certificate of Compliance. Ang ibig po sabihin noon, pwede tayong magpatuloy. Ano ba nangyari? Naniwala kami, naniwala ang staff ng co-op, naniwala ang BOD na may gagawin ng Diyos kasi sinabi niya, okay na, hindi masasara ang kooperatiba. Pero alam niyo po, ginawa ng mga officers, may ginawa ang tao may ginawaan ng Diyos, pero may ginawa ang tao. Yung lahat ng dapat gawin ng tao ay isinagawa sapagkat ginawa na ng Diyos yung kanyang dapat gawin. Ngayon, ba't ko ba ikinukwento ito? Una, pinopromote ko po ang co-op. Baka hindi niyo po alam na may co-op tayo. May co-op po tayo. Kayo po'y aming iniimbitahan na sumali, na sumapi. Huwag po kayong mag-alala. Ang co-op po'y tinayo ng Diyos. Diba? Sabi nila walang security, hindi ang security natin ang Panginoon. Ngayon, again, ba't ko ba kinukwento ko ito? Gusto ko lang pumakita natin na ang pananampalataya ay sinasamahan ng gawa. Kapag hindi mo sinamahan ng gawa, ang sabi ni Santiago, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Enuma reflects a life of full reliance upon God, and it's often associated with faithfulness. Ang pananampalataya ay nangangahulugan ng total reliance, total dependence in God. Paniniwala, walang pag-aalinlangan. Kung paano kang naniniwala, parang ganito po yun Kung paano kang naniniwala na may buhay ka pagkatapos ng buhay na ito. Yun po ang pananampalataya. Bakit? Sino ba may sabi sa inyong, sino ba nakapagturo na sa inyo na mayroon ngang kaharian ng Diyos? Wala. Pero nananampalataya tayo, tanggapin natin si Jesus Christ bilang sariling Panginoon at tagapagligtas. Nung sabi natin, tayo ay paparoon sa piling ng Diyos. Kung hindi ganun ang ating pananampalataya, ang sinasabi ko, sayang. Sayang. Interestingly, it shares a root with the word for craftsman, indicating a deeper, action-oriented understanding of faith. It means the Hebrew faith is always associated with deeper understanding and with action. Para sa mga Hebreyo, ang pananampalataya ay hindi passive. Ito'y sinasamahan ng gawa, ito'y sinasamahan ng action. Di ba? Hindi mo pwede sabihin, pinagaling na ako ng Panginoon. Tama naman yun. Dideklara mo. Then after your declaration, anong gagawin mo?
Di ba? Naalala ko noon si Kuya Rick. Ako talaga yung malikot na bata. Sabi ko nga sa inyo, apo ko yun eh. Sa kalikutan ko, isipin yung ako'y nakatapos na ng high school, naglalaro pa ako noong kalburo, nilalagay ko sa lata ng biskwit, nilagyan ko ng buhangin at tubig at pagkatapos sa sinindihan ko, napasok. Masakit. Habang kami nagba-Bible study ni Kuya Rick, may sugat ako sa ibabaw ng aking hinlalaki sa kanang kamay. Sabi ko, ang sakit. Sabi ni Kuya Rick, panampalataya na mo magaling na. Ha? Masakit nga. Ayan nagnarak-nak. Paano ko sasabihin magaling na? Ay, basta ika. Magaling na yan. Kakoy, ayan. Masakit nga. Anong gagawin ko? Hindi ko maintindihan yung paniniwala mo, yung sinasabi ng Hebrews 11 verse 1, hindi ko agad makita. Madalas tayo, nagbabase tayo sa ating nararamdaman. Kaya sabi ni Pastor Angel, ang Kristiyano raw, ang inaangkin ay yung mga bagay na hindi ipinangako ng Diyos. Magkakasakit yata ako. Wala akong pera. Di ba? Ano ba? Hindi yata ako makakapag-aral. Lahat ng negatibo, lahat ng bagay na hindi pinangako ng Diyos. Pero ano ba ang pananampalataya? Ang pananampalataya ay may kasamang gawa. Ngayon, anong sabi ng Biblia? Anong sabi ng Ephesians 6? Basahin po natin ang Efeso, kabanatang 6. Sabi mo yung verse 11, put on the full armor of God. Sabi ni Ati Perla kanina, sabi niya, kailangan daw pala yung breastplate ay nakasuot sa iyo kasi pag hindi ka nakasuot, tatamaan ka. Ang sabi doon sa Efeso, put on the full armor of God. So lahat po ng armor na God na binibigay ng Panginoon na binabanggit sa Ephesians 6 ay dapat isinusuot kasama ng shield of faith. Pag lagi nakababayan, tandaan natin, tatamaan tayo. Now, meron pong mga bagay patungkol sa emuna. Emuna means, emuna is not merely an intellectual belief, or faith is not merely intellectual belief, but an firm and unwavering conviction that remains steadfast even in the times of doubt and adversary. Ibig sabihin, kahit na nasa panahon ng kahirapan, nasa panahon ng pag-aalinlangan, kinakailangan ng iyong pananampalataya ay naandoon pa rin. Hindi ka bumibitaw. Lagi pa rin nakataas. Lagi mo pa rin suot-suot, handang gamitin. Faith is not just a passive belief, but it expressed through action and obedience to God's commandments. Pag sinabi sa iyong Diyos, may sinabi sa iyong Diyos, gawin mo. Nalala ko nung ako'y mag-aasawa na. Sensya na sa akin may bahay. Gagamitin ko yun. Nalala ko noon,
Meron po kaming na-minister ni Kuya Romel, ni Pastor Romel, taga Laguna. Saturday ng gabi, so dito na sila natulog sa Alulod. Kinatinuro yata dito sa school. Pagdating ko ng Sunday na umaga, sabi sa akin yung isa, Pastor, mag-aasawa ka na. Hindi ko po kilala yung mga taong yun. Hindi rin nila ako kilala. Yung po ay buwan ng June. Samantalang ang aking may bahay ay nakatakdang ikasal sa kanyang boyfriend. Sabi ko, wala naman ka akong kasintahan. Hindi, mag-aasawa ka ng December. Sabi ko, bakit kundi magpakasal kay Petra? Alam niyo po, December 6, ginasal kami. Hindi ko po kilala yung mga, ano bang sinasabi rito? Alam niyo yung pananampalataya ay paniniwala. At kung naniniwala ka sa mga bagay na sinasabi ng Diyos sa iyo, aaksyon ka sa mga bagay na ito. Nung sinabi ni Pastor Nilo, sabi siya sa akin, bay, naibigay na ng Diyos ang kooperatiba. Sabi ko sa BOD, sabi ko sa officer, gawin natin ang mga bagay na dapat natin gawin. Kaya, hindi ka pwedeng tumigil eh. Dahil ang pananampalataya, sabi rito, hindi ito passive. Ito ay, belief is that is expressed through action and obedience to God's commandment. Kung ano yung pinagagawa ng Diyos sa iyo, gawin mo. Pag sinabi ng Diyos sa iyo na mag-full-time ka. Bakit gugutumin ka ba ng Diyos? Hahayaan ka ba ng Diyos? Because that is faith. Yun ang pananampalataya. Hindi po yung pananampalataya na wala namang masama at yun ay dapat. Yung taas ang kamay mo, umaawid ka. Pinupuri mo ang Diyos. Pero ang pananampalataya ay pagsunod sa mga bagay na ipinagagawa ng Diyos sa iyo. Pag sinabi ng Diyos sa iyo na ibigay mo ang iyong ikasampung bahagi, may pulpito dito maliit, dito muna ako. Di ba? Bigay mo sa Diyos. Pag binigay mo ito ng may pananampalataya sa Diyos, tandaan mo, hindi ka magkukulangin ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos na mag-aasawa ka, huwag ka magmadali. Mayroong takdang panahon ng Diyos. Maghintay ka. Pag sinabi ng Diyos sulong, hindi sumulong ka. Pero hanggang walang ginagawa ang Diyos, pinapagawa sa iyo ang Diyos, huwag kang gumawa. Pag sinabi ng Diyos sa iyo, hindi ka mag-asawa, sumunod ka. Kasi akala natin, pag nakapag-asawa tayo, okay nang lahat eh. Yeah. Akala mo yun ang tutugon sa iyo sa lahat ng iyong pagkukulang at sa lahat ng iyong mga hinahanap sa buhay. Hindi. Jesus alone can pull your emptiness. Yeah. So kung ano yung pinagagawa sa atin ng Diyos, gawin lang natin. Gawin lang natin. So, ang enumba, meron po siyang tatlong consonant. Ang mem, ang nun, ang hey. Ang mem ho, sa Ancient Hebrew ay water. Ang nun, rain ay seed, peace, life. Ang hey po, ang ibig sabihin ay behold. Sa our faith should grow and function and must be functional faith.
Sabi ni James, for as the body without spirit is dead, so faith without work is dead. Again, sa Hebrew, sa pananaw ng isang Hebreo, ang pananampalataya ay kumikilos patungo sa kaganapan at katuparan ng mga bagay na sinabi sa kanya ng Diyos. Now, sa Grego, ano sabi ng Greek? Ang pananampalataya, faith is pistis. The Greek word for faith is pistis, which means belief, trust, and confidence. It is derived from the verb pito, meaning to persuade or to be persuaded. In the New Testament, pistis is used to convey the concept of faith in religious context, emphasizing trust in God's and promises. Sa Greek interlinear po ay ganito ang sinasabi ng Ephesians 6:16. Beside all, having taken up the shield of faith, with which you will able to quench the flaming arrows of evil one. Isa-isahin po natin. Yung having taken up, sa Griego po ang tawag, ang sabi diyan ay analabontes. Analabontes, sa Greek grammar, it is a perfect participle phrase using a phrasal verb. It is used to describe an action, tingnan niyo po, pakinggan niyo, that was completed earlier than any other action in the sentence. Ang ibig pong sabihin, yung shield of faith, habang sinasabi ni Pablo sa mga taga-Epeso, ay nasa kanila na. Yung salin sa NIV, parang isuot mo. Pero dito po sa salin, sa Greek interlinear, ang sinasabi niya, nasa iyo na. It is action that the action is completed earlier than other action in the sentence. You have faith within you. Yeah? Baka nakababa. Hello, baka nakababa. Kasi sabi ni Pablo, isuot eh. Saan nakalagay na sa inyo na? Pero bakit nadadaya tayo ng kaaway? Bakit maraming flaming arrows na sinasakyan natin? Bakit nauubos ang ating panahon again sa mga social media? Hello, bakit ko alam? Ako rin po. Habang ginagawa ko yung mensahe, tumigil ako eh. Sabi ko, ay meron pala ako. Parang sabi ko, pag hindi ako nanalangin, pag hindi ako lumuhod, pag hindi ako nagsisi, hindi ako makakatayo bukas ng umaga sa harapan ng pulpito. Nasa sa atin na yung lahat ng armor of God, including the shield of faith. It means that taking up the shield of faith is necessary and completed action that prepare you to resist spiritual attack. Kaya ka meron noon para mapagtagumpayan mo yung lahat ng ginagawa ng kaaway sa atin. Nabi, bakit? Ang dami-dami, sabi nga, ang dami-dami.
Bakit lagi tayong nahuhulog sa patibong ng kaaway? Bakit lagi tayong nadadaya ng dyablo? Kasi nga, sabi ko nga, baka nakababa. Nakapatong kung saan. Di ba? So the Bible says to us, tell us that because you have taken up the shield of faith, you can quench all the flaming arrows of the evil one. Pwede nating mapagtagumpayan, pwede nating pwede hindi tayo maghapi ng mga flaming arrows sa mga pandaraya ng kaaway kasi suot-suot natin. Ang isa sa mga bagay na dapat nating makita, lagi tayong magbantay. Sabi ni Pablo, huwag mo sabihin malakas ka. Akala mo nakatayo ka. Hindi pala. Yan. Akala ko noong nakarang araw, okay na okay ako eh. Yan. Pero habang pinag-aaralan ko kahapon, habang inaayos ko yung message, kitang-kita ko sa akong unang nire-rebuke ng Panginoon doon sa aking mensaheng ginagawa. Pag hindi ko naman isinulat at pag hindi ko sinabi sa inyo ngayon, dinadaya akong aking sarili. So what do we do now? Let us taking up. Let us ating pong itaas, ating gamitin yung shield of faith na mayroon tayo. Paul stated a fact that believers has already their faith, and with this faith in God, we can extinguish, quench the evil one. No, sabi po ito po yung proof. Sabi po ng Matthew 16:18-19, and also you say, I say to you, that you, Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. And I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loose on heaven. Maliban na po ang sinasabi ng Biblia na ikaw bilang mananampalataya ay mayroon kang kapangyarihan para mapagtagumpayan ang alin, ang gawa ng kaaway, para hindi ka maitali, para hindi ka mabusalan. Yeah. Meron ka noon eh. Ang sabi ng talatang 11, sabi dito, I will give you the keys. Hindi po si Pablo nagsasalita, hindi si Pedro, hindi si Lucas, si Jesus po ang nagsasalita that He gave us the keys of the kingdom of heaven. Hello? Ayun, meron pala akong kausap. Akala ko'y wala na. That's why Paul say in Romans 8:37, no, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. Sa John 1 John 5 verse 4, for everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Ang mananampalataya, sabi doon sa 8:37 ng Romans, sabi ni Jesus, sabi ni Pablo, we are more than conquerors. Tayo daw ay mapanagumpay na. Because, yung sinasabi sa Matthew 18:19, and doon sa 1 John 5 verse 4, tayo itinalaga ng Diyos upang managumpay. Binigyan ng lahat ng kakayanan at lahat ng kapangyarihan. Pero madalas, ang mananampalataya, namumuhay ng bigo, namumuhay ng talunan.
Mali ba ang Biblia? Hindi. Totoo yung sinasabi ng Biblia. We are more than, we are more than conquerors. At dapat alam natin yun. At dapat na ipamumuhay natin yun. Na tayo nga ay mapagtagumpay. Bakit ba tayo natatalo? Bakit ba hindi tayo nagtatagumpay? Kung ating babasahin, yung Romans 8:35-36, Romans 38:39, sabi ni binanggit niya yung lahat ng bagay na pwedeng sa makasalubong ng mga mananampalataya. At sabi ni Pablo, we are more than conquerors. Sabi niya, walang alinmang bagay sa mundong ito ang makapaghihiwalay sa atin. Saan? Sa pag-ibig ng Diyos. It is as far as God is concerned. Sinungaling ba ang Biblia? Hindi. Tayo'y tinawag ng Diyos na conquerors. Pero alamin po natin na yung ding lahat ng bagay ni Pablo ay pwedeng maging dahilan para ikaw ay lumayo sa Diyos. Yung lahat ng ito ay pwedeng gamitin ng diablo para ikaw ay mawala saan? Sa kalinga, sa pag-ibig ng Diyos. Bakit? Kapag inyong shield of faith ay nakababa. Bakit ba natin pinag-aaralan ng mga bagay na ito? Kahit saan pumunta, mayroong kopya. Lalo na akong malikot nito. Yeah. Lagi nating sinasabi, linggo-linggo, pinag-uusapan, babalik na ang Panginoon. Ang tanong, makakasama ka ba? Kung ang iyong pag-ibig, kung ang iyong puso ay hindi mo kayang isakripisyo para sa Diyos, pasensya na po. Kung hindi mo kayang sabihin sa hindi, diretsuhin na natin, kung hindi mo kayang sabihin sa hindi, mumana ng palatayang kasintahan, hindi tayo pwede dahil tayo hindi magkapananampalataya. Hindi ko alam kung makakasama tayo. Hello? Yeah. Naisip niyo yun? Hindi, tanungin ko po kayo, halimbawa ako, nagkasama si Mrs. ay hindi mananampalataya. Umaasa ako na makakasama ako sa pagbabalik ng Diyos. Sinabi na nga sa'yo eh. Paano kung nga dito ng Diyos na sa ganyang kalalagayan? No, pag pinag-usapan, God is a forgiving God. Magpapatawad po ang Diyos. Kung kayo bilang mananampalataya, sabi natin, paano po ako? Nagsisi na naman po ako. Bahala po sa atin ng Diyos. Hindi ko po sinasabing hindi kayo maliligtas. Hindi po ako ang Diyos. Pero ang sinasabi ko lang po ay ganito. Ano yung sinasabi ko? Sinasabi ko po ito yung mga simpleng bagay na madalas na ginagamit ng kaaway sa ating mga buhay. Sasabi mo, lahat ng bagay sa aking buhay, pinasasako ko sa Diyos. Pero ang aking puso, Panginoon, akin na naman yun. Ako na bahala roon. Ito po'y para doon sa mga kapatiran, mga kabataan, na hindi pa pumapasok sa ganitong kalalagayan. It's a warning.
Mas gugustuhin ko pa na makita kayo na walang asawa na nagpapatuloy sa Panginoon kaysa nag-asawa kayo na naging magulo ang buhay niyo. Hindi po ako titigil kahit magalit kayo sa akin. Kahit sabihin niyo ayaw ko kay Pastor Bay. Sabagat ang sinasabi ko ay totoo. Diba? Bakit ba ako napunta rito? This is faith. Yung shield of faith ay mayroon na tayo. Now, tingnan natin, ano ba yung shield of faith na sinasabi ni Paul? Ang shield po is a heavy oblong Roman shield, a protective barrier against attack of the enemy. Ito po yung mabigat na malapad na nakasuot sa iyong kamay, sa iyong braso at ginagamit mong kalasag para hindi ka tamaan ng mga pana, ng mga bat, ng mga taga, ng iyong kaaway. Now, yung faith po, yung shield of faith is original meaning is the truthfulness of God's reliance upon Christ for salvation. Now, ang Hebrew word po ng shield ay magen. Magen, this term is commonly used to refer to a shield in both literal and figurative context, such as protection or dependence. Additionally, it can also refer to protector or something that provide safety. So, shield po ay isang bagay na magiging dahilan para ikaw ay magiging pananggalang mo. Madalas ito'y ginagamit din shield bilang ang tinutukoy ay protector. Ibig sabihin, tagapagtanggol. Sa Biblia, sa Lumang Tipan ay laging sinasabi doon ng Diyos sa bansang Israel, gawin mo akong bayan, gawin mo akong Panginoon at gagawin kitang bayan ko. Ang ibig sabihin, ang laban mo yung laban ko, ang ibig sabihin, ipagtatanggol kita at naging totoo ito sa bansang Israel. Numbers of verses and passages are recorded in the Bible that the Lord is the shield of those who trust Him. So Genesis 1 po, Genesis 15 after verse 5, after these things, the word of the Lord came to Abram in a vision, saying, do not be afraid, Abram, I am your shield, your exceedingly great reward. So Deuteronomy 33:29, happy are you, O Israel, who is like you, a people saved by the Lord, the shield of your help and the sword of your majesty. Your enemies shall submit to you, and you shall tread down their high places. Sa 2 Samuel 22 verse 3, sabi, the God of my strength, in whom I will trust, my shield and the horn, my salvation, my stronghold of my refuge, my Savior, you save me from violence. In these verses, we can see that it is not our faith itself that can extinguish all the flaming arrows of the devil, but God who gave us the power to overcome all the works of the devil. We should remember that even our faith is not perfect. All of us have flaws, and we always need Jesus, the author and the finisher of our faith. So, hindi mo pwede sabihin dahil sa aking pananampalataya, ako'y nagtagumpay. Dahil po kay Jesus. Tandaan natin yung ating pananampalataya, galing din lang kay Jesus. At kung wala si Jesus, tandaan mo, wala ka. Kung wala si Jesus, wala ka. Ang iyong pananampalataya, naging paraan para magkaroon ka ng kaugnayan at relasyon sa Diyos at yun yung dahilan kung bakit mayroon kang
kapangyarihan, kalakasan na nanggagaling sa Panginoon at dahil doon, pwede kang magtagumpay. And having taken up the shield of faith means you have faith in God within you, and this shield of faith can extinguish all the flaming arrows of the evil one. God makes us able to have triumph all the Satan's scheme. What Paul says to the Romans in 8:37, it is a general condition of a Christian, but it is up to us if we live or not on that condition. Yung po sinabi ni Paul sa kanya, sa Romans, we are more than conquerors. Tanong natin, may pamumuhay ba natin? O ipinamumuhay ba natin? Ha? Madalas kasi, namumuhay tayo ng talunan eh. Alam niyo yun, yung andun ka na eh. Di ba? Meron po isang kwento. Kwento, ano, pasensya na kayo, senior na ako eh. Mahaba na rin ako magkwento. Meron na po isang kwento na mayroon siyang mama na sumakay ng barko. Siya po ay nandun sa yung barko meron pong business. Ano yung tawag doon? Lugar ng para sa mga business, medyo mahal doon. Meron sa economy. Meron siyang lalaki na sumakay. Doon siya nakaupo sa economy na lugar. At nung kakain na raw po, ayaw kumain. Kasi sa economy daw siya. Ibig sabihin, ang iniisip niya, wala siyang karapatang kumain. Pero lumapit sa kanya ang kapitan at sabi niya, ba't hindi ka kumakain? Kasi doon po lang ako sa economy. Sabi ng kapitan, hindi. Kung ikaw may nasa business o ikaw may nasa economy, ang pagkain dito lahat para sa lahat. Ano sinasabi ng kwento? Sinasabi ng kwento minsan, hindi natin ipinamumuhay yung dapat mayroon tayo eh. Di ba? Pag sinabi ng Diyos sa atin, we are more than conquerors, ipamuhay natin po yun. We are more than conquerors. Huwag po tayong mamuhay ng talunan. Huwag po tayong mamuhay ng bigo. Kasi, deklara na ng Diyos, as far as God is concerned, we are more than conquerors. Gagawin mo na lang. Let us raise up our shield of faith. Atin pong itaas yung ating mga kalasag ng pananampalataya. Kasi sa panahon ngayon, alam niyo, napakaraming pwedeng gawin ng dyablo, pwedeng gamitin ng dyablo. In an ancient world, enemies would shoot arrows deep in pits and set on fire. Kung nakakakita na po kayo ng mga palabas ng araw na ginagamit ay mga pana at sibat. Bukod doon sa sibat, pwedeng tumarak sa iyo, yung sibat ay inilulubog sa apo, doon sa flammable liquid. At pagkatapos ay sisindihan at saka ipapana sa iyo. Ang dahilan po nito, para mas lalong matakot yung kalaban. Ginamit ito ni Pablo, yung flaming arrows, para ipakita sa mga mananampalataya sa Roma kung gaano kadelikado yung ginagawa ng dyablo sa buhay ng mananampalataya. Pinapakita ito para ang mananampalataya ay magising, hindi pala simple yung ginagawa ng dyablo. Hindi pala simple yung ako'y buong magdamag na nauubos ang aking oras o buong gabi na nauubos ang aking oras sa social media at hindi na ako nakakapanalangin. Akala natin simple yun, di ba? Akala natin simple yung mga bagay ang sabi natin normal, ang mga bagay na sabi natin neutral.
Pero madalas yung mga neutral na bagay na hindi natin masyadong pinakikialaman, hindi natin masyadong iniintindi, yun yung ginagamit ng diablo. Para saan? Para tayo madaya. Ano ba namang masama sa Facebook? Ano ba namang masama doon sa TikTok, sa Instagram? May masama ba roon? Huwag lang kayo manunood ng mga nakahuwad, ng mga sexy babae. Wala namang masama eh. Informative. Sabi ko noon, informative. Pero kung yung mga social media ngayon, na nagiging dahilan, at nagiging dahilan na nga, para hindi ka makapanalangin, para hindi ka makapag-Bible study, para hindi ka makapag-personal meditation, delikado yun. Hindi neutral yun. Di ba? Wala namang problema sa pag-aaral. Mga estudyante, gusto namang magulang yan. Pero huwag niyong kalilimutan ang inyong pananampalataya. Hindi ako nakasibak kasi ang daming ginagawa sa school. Di ba? Hindi ako naka-church kasi nag-overtime. Hindi ko naman pwedeng sabihin huwag na kayo mag-aral, huwag na kayo magtrabaho. Diba? Sabi ko sa officer ng co-op, if you have priorities, isama nyo sa priorities ang kooperatiba. Hindi ko sinabi sa kanila, prioritize the kooperatiba. Ang sabi sa kanila, if you have priorities, include the cooperative in your priorities. If we have priorities, sabi natin, pag-aaral natin, priorities natin, pag-aaral, pagtatrabaho, yung pamilya. Include your relationship to the Lord in your priorities. Huwag mong isasantabi kasi nag-aaral ka, kasi nagtatrabaho ka. Simple, ano? Pero ito yung mga dahilan kung bakit ang mananampalataya ay unti-unting nanglalamig. Pansinin niyo po, yung mga tao, mga mananampalataya, huwag naman sana nag-aasawa. Pagkatapos ng kasalan, nawala sa ministeryo. Bakit? Kasi priority nila ang kanilang pamilya. Teka muna, diyan ka muna. Kapag ikaw ay high school, na pumunta sa kolehiyo, nawawala ka sa ministry. Bakit? Kasi priority ko yung aking pagkukulehiyo. Di ba? Mga simpleng bagay na sabi natin neutral, normal sa buhay ng tao. Pero nagagamit ng kaaway para mawala ka sa ministeryo para makaligtaan mo ang iyong dapat gawin sa Panginoon, ang iyong relasyon sa Diyos. Di ba? Subsub ng pag-aaral. Di ba? Subsub ng pag-overtime. Pagdating sa bahay, tutulog na lang. Ang masakit noon, subsub sa social media. Wala na. Pagdating ng bahay, plakda. Buti ba ako nakapagsabi ng amen? Ay, wala na eh. Naalala yung napapanood sa social media eh. Now, the shield of faith is trust in God. Faith that He is who He say He is and will do what He promised. Ang pananampalataya daw po ay yung pagsasabi, pag-asa na gagawin niya ang mga bagay na sinabi niya na pinangako niya sa atin. Just as shield protects a soldier in battle, our faith extinguishes those spiritual attacks by the devil.
Dapat lagi po nakataas yung ating shield of faith. Ginagamit po yan. Hindi hinahayaan. Hindi naman pwedeng pandekorasyon yun dahil hindi naman nakikita. Na? Pero ginagamit yung shield of faith. Kasi meron naman tayo. So, paano? Pagtiwalaan lang natin ang mga sinabi ng Diyos. Maniwala tayo sa kanyang pagmamahal. Pag sinabi ng Biblia, no one can separate us from the love of God. Pagtiwalaan natin. And let us do our part. Pag hindi ka na hindi ka na nagme-meditate, kapag hindi ka na nanalangin, kapag hindi ka na nagpupunta sa gawain ng Panginoon, wala ba makakapaghiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Diyos? Kaya nga sabi ko kanina, lahat ng bagay na binanggit ni Paul ay pwedeng maging dahilan para mahiwalay ka sa pag-ibig ng Diyos. Ang social media, ang iyong pag-aaral, ang iyong pagtatrabaho, ang iyong pamilya. Lahat yan pwede. Tayo ay binibigyan ng babala ni Pablo. Sinasabi niya sa atin yung truth. Ano ba ang truth? We are more than conquerors. Pero pag nakalimutan natin ang mga bagay na dapat ay ginagawa natin para sa Panginoon, anything in this world can separate us from the love of God. Pag ang iyong shield of faith ay hindi mo itinaas, kapag ang iyong shield of faith mo ay hindi mo ginamit, anything in this world can separate you in the love of God. Even your money, your position, your social status. Atin pong ipamuhay. Atin pong isabuhay ang sinasabi ni Pablo. Tayon po natin yun. Sabi ni Pablo sa mga taga-Roma, yun din na sinasabi ng Diyos sa atin ngayon, we are more than conquerors. Let us stand upon it. Tumayo po tayo roon. Panindigan natin yung sinabi ni Pablo sapagkat ito yung plano, ito yung kalooban, ito yung gusto ng Panginoon sa atin. So that all those flaming arrows, all those Satan's harmful attacks, ay hindi po umabot sa atin. Hindi po umabot sa atin. The flaming arrows are symbolic of Satan's intense, harmful attacks aimed at and weakening or destroying believers' faith. But when we raise the shield of faith, we are spiritually protected and empowered to stand firm. Kung tayo po o atin pong gagamitin, atin pong itataas ang ating shield of faith, wala pong magagawa ang diablo sa atin. Magiging totoo. Yung sinabi ni Pablo sa atin that we are more than conquerors. Tayo po'y manalangin sa Diyos.